Ayun mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muli magbabalik at magluluto tayo ng mga gulay. Ayan, ang ating lulutuin ngayon ay talbos ng kamote. Ayan, saluyot. Ayan, saluyot at saka kangkong. Yan yung ating lulutuin ngayon. Yan ay masustansya itong mga gulay na ito. Yan. Maganda ito sa yung kangkong kasi mga kapatid, maganda ito sa mga yung talbos ng kamote ay maganda ito sa taong merong anemic. Yan, ito. Itong mas maganda sa taong merong anemic at saka healthy. Kainin yung mga ganitong gulay. Yan. Healthy kainin ito. At sasahugan na lang natin ng sardinas at mag-isabay natin yung dalawang nilagang itlog. Yan. Maganda ito mga kapatid, lalong lalo na sa may mga hepatitis, yung mga naninilaw yung taong may sakit sa atay. Maganda ito na ano ninyo siya, ilaga at saka isawsaw lang ninyo sa toyo. Yan. At saka pwede rin ninyong inumin yung sabaw nito ng pinaglagaan ninyo ng talbos ng kamote. Yan. Ang dami pong benepisyo ang makukuha dito sa na ito, sa gulay na ito. At talagang magiging maganda ang iyong kalusugan pag puro gulay ang inyong dapat malutuin. Yan. Maganda ito sabawan lang itong mga gulay na ito. Napakaraming benepisyo ang makukuha sa mga gulay na ganito, talbos ng kamote. Nagpapababa din ito ng kung kayo ay may mga blood sugar o di kaya meron kayong type 2 diabetes, ay isa rin ito sa nagkokontrol ng inyong mga blood sugar, itong mga talbos ng kamote. At pangalawa nating isunod yung kangkong. Yan, iisa lang natin silang lagayan. Yan. Para madali lang silang maihalo sa ating pag kumulo na sa pinakulo ang tubig. Kasi ako mga kapatid, lang ako, lapwa-lapwa. Yan. Kasi naandyan makukuha yung sustansya ng isang gulay. Hindi po natin kailangan gamitan ng hindi po natin kailangan gamitan ng anumang uri ng mga ingredients. Yan, asin lang. Okay na. Yan, asin. Yan. At ito na.
Susunod natin yung saluyot. Ito yung saluyot. Maganda ito sa mga ito mga kapatid, kung kayo ay may mga fatty liver, ito papakuluan ninyo ito mga kapatid, papakuluan ninyo. Pag ito ay kumulo, napakalapot po nitong nito, yung katas nitong saluyot na ito. Yun po ang gagawin ninyong iinumin ninyo para ma-cleansing ang inyong mga diyan, yung kung kayo ay may mga fatty liver. Ito ang number 1 na pang-cleansing sa inyong atay, itong saluyot. Yan, napaka-healthy din itong gulay na ito kung ito ay inyong gugulayin. Yan, napaka nito mga kapatid, napakasariwa pag ganyan lang yung inyong gugulay. Maganda din ito ipangsahog sa mga tambo. Yan, ang kawayan. Ito rin ang kalimitang ginagamit pang sangkap. Nakakatanggal din ito ng mga fatty liver, yung kung kayo ay may UTI, kasi madadala ito sa sa kanyang malapot kasi mga kapatid, itong saluyot. Tanggal ang inyong mga fatty liver dyan, yung mga toxin sa inyong mga internal organ pag kayo ay nakainom ng inumin ninyo ang katas nitong saluyot na ito. Yan. Hugasan na natin ito. Hugasan na natin sila. Ayan. At hintayin lang ninyo mga kapatid pag natapos ko ng mahugasan. Ayan na po mga kapatid, nahugasan ko na po yung mga gulay. Ayan, isusunod natin yung okra. Ayan. Ang okra po ay napakaganda ito sa mga taong may diabetes mga kapatid, at pinapababa nito ang inyong mga blood sugar. Yan. Maraming benepisyo din yung maitutulong ng mga na ito, ng mga gulay na ito tulad ng okra. Yan. Napakaganda niya mga kapatid pag puro healthy ang inyong mga kinakain. Yan. Kung kayo ay may mga diabetes, yan, mainam na puro gulay lang muna ang inyong kakainin. Mag vegetarian kayo, kung gusto niyo mag diet, ito yung magandang gawin. Yan. Para mas lalong bababa ang inyong blood sugar pag meron kayong sakit na diabetes. Yan. Ito naman yung sa akin ay gusto ko lang na na gulay talaga ang gusto kong lutuin sa ngayon, kasi mas maganda kung masustansya ang yung kinakain. Yan. Yan. At magpakulo na tayo ng magpakulo na tayo ng tubig sa kaldero. Yan, magpakulo tayo. Tapos maghihiwa tayo ng sibuyas at saka bawang. Yan. Itong bawang, kailangan damihan natin yung bawang, kasi pag ako ang nagluluto, napakaraming bawang po ang aking ihinahalo sa aking mga nilulutong ulam o di kaya ihahaing pagkain. Yan. Yan. At saka dudurugin yung bawang. Mas maganda kasi mga kapatid pag sobrang dami ng bawang, kasi yung mga mo sa katawan ay talagang lilinisin ito kung ikaw ay may high blood. Yan. May sakit ka sa bato, sa kidney. Yan. Maganda ito na
pang ano, pang gamot din. Yan sa may mga kolesterol, maganda din ito. Yan. Kaya mas maganda mga kapatid pag puro gulay talaga ang lulutuin. Yan. Ako pag wala akong ano ginagawa, pagkatapos ng mga pasyente na pumupunta dito ay naisipan ko rin na mag-vlog. Yan. Para mas maganda. Kahit papano ay meron tayong mapaglibangan. Susunod naman natin yung sibuyas. Ayan, sibuyas. Hintayin natin kumulo ang ating pinakuloan tubig. Yan lang mga kapatid yung mga pamamaraan kung paano magluto ng mga gulay. Yan. At saka ilalagay na natin yung bawang dito sa pinakuluan nating tubig na lalagyan natin ng mga gulay. Yan. Sunod natin yung bawang. Yan. At kukuha tayo dito ng ano mga kapatid, sardinas. Yan yung sardinas. Isusunod na rin natin yung sardinas mga kapatid. Ang kukunin lang natin dito sa sardinas ay yung isda lang, hindi yung sabaw. Kasi kalimitan kung kayo po ay matataas po ang inyong uric acid, yan, uric, ay pag kayo ay nakakain itong ano, ang inyong ng sabaw nitong sardinas ay talagang sasakit ang inyong tuhod dito at kayo magkakaroon ng rayuma o arthritis kasi nga mataas ang sabaw nitong sardinas na ito sa uric. Napakaano po ng uric acid ng sardinas, kaya ang ating kukunin dyan yung isda lamang po, yung isda. Kukunin lang natin yung isda at saka yung sabaw ay iiwan natin. Yan. Kasi kalimitan napakarami pong mga mga ingredients na hinahalo diyan sa sa sardinas. Ayan o. Kasi ang sa akin hinahalo ko lang yung mga isda, hindi ko po inahalo yung sabaw. Kasi madaling tumaas ang uric acid nyo dito. Hindi kayo papalakarin yan pag tumaas ang inyong uric acid, lalo na sa may mga uric acid na may mga uric na tao. Ay wag po ninyong, kung kakain po kayo ng sardinas ay wag po ninyong kainin yung sabaw. Yan. Yan ang katotohanan dyan. Tapos nung malagay na natin yon, isusunod natin yung okra. Yan. Okra na yung ating ilalagay. Tapos titimplahan natin ng pampalasa lang ng asin. Yan. Titimplahan natin ng asin. Yan. At saka ilalagay natin itong dalawang nilagang itlog kasi mas maganda talaga pag
paparisan yung gulay ng nilagang itlog. Ihalo na lang natin dyan para isahang luto na lang. Isahang luto, hugasan na lang natin at ilalagay dito. Ayan. Takpan. Hintayin natin kumulo at saka ilagay natin itong mga gulay. Ayan, hintayin natin. Ayan na. Kulo na yung kulo na mga kapatid, yung natin, yung pinakuluan nating okra at saka yung sardinas na merong itlog. Ayan na sila. Pag kumulo na yan mga kapatid ay ilalagay natin itong mga gulay na mga talbos ng kamote, kangkong at saka saluyot. Yan po ang ating ilalagay sa pinakuluan hanggang sa maging lumambot na ito. At ito'y pwede na ring gawing ulam sa tanghalian. Yan, napakadami pong benepisyo ang makukuha dito. Yan, sa mga gulay. Dahil ang gulay po mga kapatid ay napakadaming sustansya po na makukuha. Yan. Hintayin natin na mga kapatid. Hintayin natin na kumulo yung nilaga nating mga gulay. Ayan. Yan mga kapatid, tingnan ninyo. Yan yung mga luto na gulay na mga mahihirap. Pero yung ganito mga gulay sa aming mga mahihirap ay napaka-espesyal na gulay ito. Lalong lalo na kung meron itong gata. Pero mas maganda talaga na lapwa-lapwa lang tayo. Yan. Yan. Kitang-kita yung inyong sahog natin. Sardinas. Tikman natin kung ano yung lasa, mga kapatid. Tikman natin. Medyo masarap-sarap na. Hintayin na lang natin ng mga 3 minutes na pag kumulo ay pwede na nating patayin yung apoy. Ayan po, hintayin lang natin mga kapatid. Ayan na mga kapatid, at kulo na po yung ating gulay na niluto. Ayan. Ayan. Tignan niyo mga kapatid, aking nilutong gulay. Nalapwa-lapwa lang. Walang simple lang na pagluto. Ganyan. Kulo na. Yan. At ganyanin lang. Yan. Tsaka patayin ang gasol. Yan. Yan ang mga kapatid. At tignan natin. Yan ang mga kapatid, at luto na ang ating nilutong gulay. Ayan. Yan po mga kapatid, luto na yung ating gulay. Yan. Nating iuulam sa pananghalian. Yan, pwede na yan pwede na yang ilagay sa plato at saka iulam mga kapatid. Yan po.
Yan po mga kapatid, luto na yung ating gulay na saluyot, kangkong at saka talbos ng kamote na merong okra na hinaluan natin ng sardinas at saka yung nilaga natin yung itlog dyan, para sinabay ko na para isahan na lang. Ayan po mga kapatid, at kain po tayo ng pananghalian, at hanggang dito lang, at God bless us all.